Nainom dumak sa may didi last 2 weeks ago usang lalaki nagsimba sa aton dili. And after sa service he asked me, Pastor, nagtuturo po kayo ng doktrina? And so I assume na gusto niya na makarinig ng doktrina. And I told him, we go verse by verse kasi gusto namin sinusunod dato na ang example ni Paul na ituro ang buong katuruanan, the whole counsel of God, line upon line, precept upon precept. And when we go sa chapter by chapter, verse by verse, walang kulang. Kasi madadaanan natin kahit ang doktrina. And iba pang mga katuruanan na kung saan whole package na when we go verse by verse, chapter by chapter. Na sa paglabas natin sa simbahan dito, nakuha natin lahat ang buong mensahe ng Panginoon. And that's why it's dito po sa simbahan, sa Calvary Chapel, Youth for Christ, we go book by book, chapter by chapter, verse by verse. We are not the same with other preacher or teacher na kukuha lang ng isang versikulo, and then after that, i-close ng Bible, and then you'll just listen kung ano ang sasabihin ng preacher. But as you know, na habang nag-aaral tayo, hawak nyo rin ang Biblia so that you will follow me as I share the Word of God para nakakasunod kayo sa salita ng Diyos na tinitingnan ang inyong Bible. Katulad ng pagpunta ni Paul sa Berea, mga Bereans ay tinitingnan ang kanilang Bible kung ang tinuturo ni Apostle Paul ay nandiyan sa Biblia. At ang goal natin palagi pag nagpe-fellowship tayo ay walang iba kundi ang marinig ang salita ng Diyos at hindi po ang opinion ng tao. Amen? So isa sa reminding about doctrine, ngayon ito na po, doctrine, isa sa pinakamalaking doktrina na itinuturo ng Biblia dito sa chapter 15, based sa buhay ni Abraham ay justification by faith. Sa madaling salita, nahimo kag matarong sa atubangan sa Ginoo pinaagi sa imong pagtuo. And ang iba ay parang imposible, pinaagi la sa pagtuo, mahimo kang matarong bida sa atubangan sa Ginoo. We will dig deeper may tungod sini nga mensahe ngayong umaga dito po sa chapter 15. And we will supplement po ito sa quoting sa New Testament, supporting or cross-references mula po sa katuruanan ni Apostle Paul din sa New Testament. So justification by faith, dito po sa chapter 15 verses 1 to 6. Alam niyo po, ang pagiging matuwid through faith or tinatawag sa theology na justification by faith, it means itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi dahil po sa mabubuting gawa ng tao, kundi dahil sa ginawa ni Hesukristo para sa kanya. So may dalawang salita, justification by faith. Justification, ibig sabihin sa Tagalog, naging matuwid sa harapan ng Diyos. Idineklara ka na matuwid sa harapan ng Diyos. Idineklara ang isang sumasampalataya kay Hesukristo na matuwid sa harapan ng Diyos. And through what? Sa pamagitan ng pananampalataya, justification by faith. Tinatanggap ng tao ang katwirang ito sa pamagitan ng pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo, hindi dahil sa kanyang sariling mabubuting gawa, dahil wala pong pwede nating pagkatiwalaan sa atin na mabuti sa ating sarili. Lahat po tayo ay makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. But si Jesus Christ, as many of you know, na namuhay si Jesus nang walang walang kasalanan, namatay sa cross para sa ating mga kasalanan, and nabuhay po muli siya mula sa mga patay, muling nabuhay. And kapag nagsisi po ang isang tao at sumampalataya kay Jesus, then pinatatawad ng Diyos at itinuturing ng Diyos ang isang tao, itinuturing ng Diyos ang isang sumasampalataya kay Hesukristo na matuwid, hindi dahil sa kanyang kabutihan, kundi dahil kay Hesukristo. Ang isang malinaw na halimbawa po ay dito sa chapter 15 sa buhay po ni Abraham, which titingnan po natin ngayong umaga. And so in our study sa book of Genesis, just a little overview sa pinagdaanan natin na pag-aaral, nakita natin yung journey ni Abraham na kung saan kasama niya ang Diyos sa kanyang buhay. Nagsimula ang kanyang buhay sa pananampalataya. Tinawag ng Panginoon si Abraham na mula sa kanyang lugar, sa lugar ng Ur, na lisanin ang kanyang lugar at pumunta sa lupain na itinuro sa kanyang lupain ng Kanaan. And like sinabi ng book of Hebrews sa New Testament, Hebrews chapter 11 verse 8, sinabi po I believe si Apostle Paul at sumulat nitong aklat nito, sinabi niya, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. So maliwanag na ang resulta ng pananampalataya ni Abraham ay ang pagsunod sa direksyon
ng Panginoon sa kanyang buhay. Nakita natin ang pagtawag ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Nais kong i-remind ko sa inyo, basahin ko po, sinabi ni Yahweh kay Abraham, Genesis chapter 12 verse 3, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo ay magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo ay sumumpa ay aking susumpain. Sa pamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So ang pagtawag po ng Panginoon kay Abraham ay hindi naging madali. Inutusan po siya na, again, iniiwan na niya ang kanyang lupain, ang kanyang bayan, ang kanyang kamag-anak, at ang kanyang tahanan ng kanyang ama upang pumunta sa lupain na itinuro sa kanya ng Panginoon. And kasabay po ng kanyang utos ay ang kanyang pangako. Ipinangako ni God kay Abraham na gagawin siyang dakilang bansa, pagpapalain siya at gagawing dakila ang kanyang pangalan. And so, tinood yun din na naging great nation si Abraham. And may I remind you about Israel na kahit maliit lamang tuldok sa mapa, napapalibutan ng malalaking bansa, ang Israel po ay isang great nation. Ang Diyos po ang nag-bless sa kanila dahil tinupad po ang pangako, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kasabay po ng pagpapala is ang layunin layunin na binigay ng Diyos para kay Abraham. And so, gagamitin siya ng Diyos bilang daluyan ng pagpapala. Pinagpala siya, and then magiging daluyan ng pagpapala. Ang mga magpapala kay Abraham ay pagpapalain ng Diyos. Ang mga susumpa sa kanya ay ahatulan, at sa pamagitan ni Abraham ay pagpapalain ng lahat ng mga pamilya at mga bansa sa buong daigdig. And indeed, na lahat ng mga tayo na pagpala sa buong mundo sa pamagitan ng Messiah na nagmula sa lahi ni Abraham at walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So mula lang tanggapin ni Abraham ang calling ng Diyos sa kanyang buhay. So ito ay ang kanyang paglalakbay ay naging paglalakbay ng may pananampalataya. At ang paglalakbay ng may pananampalataya po ay hindi madali. Naranasan niya ang tagumpay at kabiguan, at ang kanyang pananampalataya ay patuloy na sinubok sa iba't ibang sitwasyon. Kung naalala niyo, pagdating ni Abraham sa Kanaan, hinarap niya agad ang mga pagsubok. Ang lupain ay tinitirahan na ng mga ungodly, mga pagano, na mga Kananeo, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at di nagtagal nagkaroon ng matinding taggutom. And because of that, nagtungo si Abraham sa Ehipto, and sa halip na magtiwala sa Panginoon, natakot siya dahil sa pangambang siya ay maaaring mapatay dahil kay Sarai, dahil ang kanyang asawa ay maganda, agawin sa kanya, patayin siya. And so, inudyukan niya si Sarai na sabihin mo sa kanila na magkapatid lamang tayo. But despite sa failure ni Abraham, nanatiling tapat po ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Iniligtas niya sina Abraham at Sarai sa Ehipto at ibinalik sa lupang ipinangako. Doon muling nagtayo si Abraham doon bumalik si Abraham na kundi saan tinayo niya ang altar at sinamba niya muli ang Diyos sa lugar na ito. Eh sa chapter 13 muling nasubok ang pananampalataya ni Abraham. Ngunit sa pagkakataong po ito ay hindi po sa kahirapan kundi sa kasaganaan. Sa halip na unahin ang kanyang sarili, now pinili ni Abraham na si Lot ang magdesisyon kung ano ang gusto niya. Hindi niya pinili ang pinakamainam na lupain. Hinayaan niya si Lot na maunang pumili. And unlike Lot na namili batay sa kanyang nakikita sa kanyang mata na maganda sa kanyang paningin na lupain, si Abraham naman ay nagtiwala sa isip niya, kung ilalagay natin ang ating sarili sa kanya, may magandang plano ka, Panginoon, at the best ito para sa akin at magtitiwala ako sa iyo. And lumakad si Abraham sa pananampalataya. Sa chapter 14, muling nasubok ang pananampalataya ni Abraham nang mabiyag si Lot, na matapang niyang hinabol ang mga mananakop at iniligtas ang kanyang pamangkin. And after na pakikipaglaban, nagtagumpay si Abraham na nabawi niya si Lot. At inoperan siya ng kayamanan ng hari ng Sodoma, pero hindi niya tinanggap sapagkat nais niya ang Diyos lamang ang tumanggap ng karangalan at makilala bilang pinagmulan ng kanyang pagpapala. Now, dito po sa chapter 15, muling pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham. And sa isang kahanga-hanga at natatanging paraan, tiniyak po ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako na kanyang tutuparin, na tiyak na matutupad. So, chapter 15 shows us na ang Diyos po ay faithful sa buhay natin. Kung faithful siya sa kanyang pangako kay Abraham, maging sa ating buhay, ito rin po ang lesson, tapat po ang Diyos sa kanyang pangako sa atin. And so, pinagtibay niya ang kanyang covenant kay Abraham bilang katiyakan ng lahat ng kanyang pinangako ay tiyak na matutupad.
And so ito po ay naganap na natupad na kung sa matatagpuan natin kay Hesus Kristo. Now, sa Genesis chapter 15, ito po ang isa sa pinakmahalagang kabanata sa Biblia. Dito po malinaw na pinakita na ang tao ay tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito rin po pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham na naging mahalagang bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan na natupad kay Hesus Kristo. Inaanyayahan ko pong bawat isa na tumayo at gaya po ng ating ginagawa palagi, basahin natin ang banal na kasulatan, ang banal na salita ng Diyos. Ako po magsisimula. Verse 1, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, wala naman akong anak. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi sa alipin ng iyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh, at dahil dito siya ay tinuring na pinapakita sa tao. Underline po niya dyan, itinuring ni Yahweh, sumampalataya si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang matuwid. So, maaari na po kayong umupo. So, yan po ang basihan natin ng ating mensahe ngayong umaga na justification by faith sa verse 6 na sumampalataya si Abraham at itinuring siyang matuwid. So, here sa chapter 15, nabasa natin na naghahanap si Abraham ng katiyakan tungkol sa pangako ng Diyos sa kanya. Kasi pinangako ng Panginoon na bibigyan siya ng napakaraming lahi na katulad ng mga buhangin sa dagat. At another na pinakita niya ngayon sa teksto natin ay ang mga bituin sa kalangitan. At sinabi niya rin na ipagkakaloob po ang lupain ng Kanaan. So ito ay isang napakalaking lupain. And here in this chapter, muling tiniyak po ng Diyos na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Ngunit kung ilalagay niyo ang inyong sarili kay Abraham para naiintindihan po natin kung anong nararamdaman ni Abraham, habang lumilipas po ang mga taon po, tila wala pa rin natutuparan ang mga pangako ng Diyos. Nanatili pong dayuhan si Abraham sa lupain ng Kanaan. Ang lupain ay pag-aari pa rin ng iba at hanggang ngayon wala pa rin silang anak ni Sarai dahil si Sarai po ay baog. Bagamat sumunod si Abraham sa Diyos at nagtiwala sa kanyang mga pangako, patuloy pa rin siyang naghintay sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Habang lumilipas ang panahon, nagsimula na magtanong si Abraham, tutuparin pa rin ba ng Panginoon ang kanyang ipinangako? Sa palagay nyo, anong sagot? Alam nyo na dahil nabasa na po natin. So, maaaring sa buhay po natin ay may mga bagay na nais ng Diyos na pagkatiwalaan natin siya. And so, ang tanong po ay patuloy mo pa rin ba na pagkakatiwalaan ng Diyos? So una, verse 1, ang takot ni Abraham at ang katiyakan mula sa Diyos. Basahin ko po muli para sa inyo pagkaraan ng lahat ng ito. Si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. And dito sa Tagalog, sinabi bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Pero sa English translation, mas maliwanag. Sinabi kasi sa English translation, I am your shield, your exceedingly great reward. Sino yung dakilang gantimpala, malaking reward sa buhay ni Abraham? Ang Panginoon, ang Diyos. Dito sa Tagalog, bibigyan pa lang Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Pero mas maliwanag kung anong itong gantimpala sa isang translation. At ito po ay ang Panginoong Hesus Kristo. So yung praise na salita ng Panginoon, nabasa natin dyan sa verse 1, madalas pong gamitin sa Old Testament kapag nagsasalita ang Diyos sa kanyang mga servant. Dito sa chapter 15, nagsalita po ang Diyos kay Abraham sa pamagitan ng isang pangitain. And ang mahalaga hindi po ang pangitain kundi ang mensahe ng Diyos. Sa English translation, muli ko pong basahin, sinabi niya do not be afraid, Abram, I am your shield, your exceedingly great reward. Bakit kaya, tanungin natin, bakit kaya sinabi ni God ang salitang huwag kang matakot kay Abraham? And the answer will be seen sa simula ng chapter na ito. And sinabi dyan sa verse pagkatapos ng mga bagay na ito. And in context, ibig sabihin, bago itong chapter na ito, may prior pa na nangyari. Pagkatapos ng mga nangyari ito, and then ito ang sinabi ng Diyos. Tumutukoy po ito sa mga nangyari sa Genesis chapter
14. Remember, katatapos lang po ni Abraham sa isang digmaan, nagtagumpay siya. At nais ko pong ulitin, iniligtas niya si Lut, ang kanyang pamangkin. At pinarangalan po ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapo kay Melchizedek at tinanggihan po ang kayamanan ng hari ng Sodoma. And in all of that, ipinakita ni Abraham ang kanyang courage, tapang, pananampalataya at katapatan sa Diyos. Ngunit maaaring pagkatapos po ng victory, nagsimula siyang matakot. Posibleng iniisip niya sa mga panahon na ito na babalik ang 4 na hari mula sa Mesopotamia upang maghiganti matapos silang talunin sa labanan. And because sa tagumpay, naging kilala si Abraham sa lupain ng Kanaan. Hindi na siya isang regular la ordinaryong dayuhan, kaya maaaring naging target din si Abraham ng kanyang mga kaaway dahil sa tagumpay na kanyang nakamit. Now, kung ito ang nasa isip po ni Abraham, madaling maunawaan kung bakit siya natatakot. Ngunit as we continue in these chapters, dito po sa chapter 15, makikita po natin na ang tunay na bumabagabag po sa puso ni Abraham ay hindi po ang threat sa kanyang buhay, ang threat mula sa mga kaaway. In context dito nabasa natin dito sa chapter 15, ang bumabagabag sa kanyang puso, sa kanya ay ang matagal na siyang naghihintay sa pangako ng Diyos na bibigyan siya ng isang anak, matandang-matanda na si Abraham kung sa ating papanahon ngayon. Si Sarai, 99 years old and 100 years old si Abraham. And so, kung sa ating pang kalagayan ito, imposible nang mangyari sa tagal ng panahon at sa edad kung sa atin pa ngayon. So, and God promised him na magkakaroon siya ng mga maraming inapo, ngunit until now, wala pa rin siyang anak. And as the time goes by, patuloy na tumatanda sina Abraham at Sarai, at si Sarai lampas na sa edad ng panganganak. Bagamat katatapos lamang ni Abraham ng isang malaking tagumpay sa labanan, nanatili pa rin ang kanyang matinding pagnanais po na magkaroon ng isang anak. Hindi pa rin po binibigay ng Diyos kina Abraham at Sarai ang ipinangakong anak. And habang lumilipas ang mga taon, lalo pang tumitindi ang kanilang paghihintay. Maaaring nagsimula na magtanong si Abraham, tutupad pa kaya ang Diyos sa kanyang ipinangako? Bakit wala pa rin kaming anak? Bakit napakatagal ng paghihintay? Alam ng Diyos ang mga pinagdadaanan ni Abraham, hindi po ba? Batid niya kung ang takot na nararamdaman ni Abraham dahil sa paghihintay, kaya siya mismo ay nagbigay ng isang katiyakan. Sinabi ng Panginoon, sabi niya, isn't it na sa panahon ng ating pangamba, walang ibang napakalaking comfort sa atin kundi marinig ang salita mismo ng Diyos. Mismo sa Kanya. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag at ang iyong napakalaking gantimpala. And I am reminded yesterday sa prison 1, sabi ko sa mga preso, sa panahon na kapag may pamilya kung waray kang kahampang nga pamilya, kung waray man na bisita nga pamilya, kinahanglan niyo yung comfort, may ada sa iyo karuyag nga maghataging comfort. Kung karuyag niyo nga may da kang makahampang, may ada sa iyo karuyag makihampang. Ang Ginoo makihampang sa iyo, basahan Bible, maghatag iton comfort sa iyo. Kung karuyag niyo makihampang, magiyakan, pwede kang makihampang, hampangan niyo ang Ginoo pinaagi sa paghampo. And so, but ang pinaka-importante na nais kong makita ninyo ay ang salita ng Diyos na bibigay po sa atin ng comfort. Sa tuwing tayo po ay nangangamba, sa tuwing tayo po ay nalulungkot, napakahalaga na binubuksan po natin ang salita ng Diyos. Dahil po magbibigay ito sa atin ng hope. Ito nagbibigay sa atin ng pag-asa at nag-comfort sa ating buhay. Kung ang salita ng tao ay walang katiyakan, ang salita ng Diyos, iyan ang tunay na katiyakan sa buhay ng tao. Una, sinabi ng Panginoon kay Abraham, I am your shield, ako ang iyong kalasag. Sa madaling salita, siya magpoprotekta kay Abraham laban sa kanyang mga kaaway. And secondly, sinabi niya, ako ang iyong napakalaking gantimpala. I am your exceedingly great reward. Remember, katatapos lamang niya natanggihan ang napakalaking gantimpala sana ang kayamanan mula sa labanan na nasamsam ng hari ng Sodoma. Nais bigyan siya ng kayamanan, pero tinanggihan niya dahil sabi niya, ayaw kong maisip ng mga tao na ako'y naging mayaman dahil sa iyo. Nais ko na ibigay ang karangalan sa Diyos na ako ay nagtagumpay dahil sa tulong ni Yahweh, dahil sa tulong ng Diyos. So, tinanggihan niya ang kayamanan na ini-offer ng hari ng Sodoma. But tiniyak ng Diyos na walang nawala sa kanya. Kahit tinanggihan niya ang kayamanan na ino-offer ng hari ng Sodoma, sabi ng Diyos, walang nawala sa iyo dahil ako ang iyong dakila, ang napakalaking gantimpala sa iyong buhay. And the Bible says, aanhin mo man ang kayamanan sa mundo. Meron kang kayamanan, pero ang kayamanan sa mundo ang iyong Panginoon, ang iyong Diyos, ang pera ang iyong naging Diyos.
ang iyong kaluluwa ay mapapahamak pagkatapos ng buhay na ito. Anong mapapala mo? Meron ka na pala sa mundo, pero sa ikalawang buhay, mapapahamak ka kung ipagpapalit mo ang Diyos sa mga bagay dito sa mundo. Nadaan po natin na ang pinakadakilang gantimpala sa buhay ng tao ay magkaroon ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang dakilang reward ay ang isang tao na mayroong Panginoon, may Diyos sa kanyang buhay. At ang isang tao na walang Panginoon sa kanyang buhay, na alam po natin, miserable ang buhay. Bakit miserable? Walang pag-asa, walang direksyon ng buhay, magulo ang buhay, walang kapayapaan, walang kagalakan, na pwedeng magpatuloy. Ang klase ng buhay na tao na walang Panginoon ay walang magandang patutunguhan. So, na-appreciate na natin kaya kung bakit ang Panginoon ang dakilang reward sa ating buhay. So, ang Diyos mismo ang kanyang pinakadakilang gantimpala, higit na mahalaga kaysa sa anumang kayamanan dito sa mundong ito. Binigyan po ng Diyos si Abraham ng assurance. Ngunit mayroon pa rin siyang mga tanong. Sa verses 2 to 5, makikita po natin ang suliranin ni Abraham at ang pangako po ng Diyos. Verses 2 and 3, basahin ko po. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. So, nakaka-relate tayo kay Abraham, hindi po ba? Kung ilalagay natin ang ating sarili sa kalagayan ni Abraham, na para bang sinasabi niya, Panginoon, nangako ka na bibigyan mo ako ng isang anak. Ngunit hanggang ngayon, matanda na ako, wala pa rin. Si Eliezer na lang ba ang magiging tagapagmana, servant ni Abraham? Paano mo tutuparin ang iyong pangako? So, itong mga tanong ni Abraham ay hindi po, I believe, hindi po ito sign ng kawalan ng pananampalataya. Tinawag niya ang Diyos pa rin dito. If you notice, Panginoon, Adonai Yahweh, Panginoong Diyos, Lord God. Sa English, Lord God, Adonai Yahweh. And it shows na kinikilala niya ang Diyos bilang kanyang Panginoon at ang tapat na Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako po. Bagamat may mga tanong po kay Abraham at hindi niya lubos na naunawaan ang plano ng Diyos, patuloy pa rin siyang lumapit sa Panginoon. Na iyan pong napakagandang halimbawa. Kung may mga tanong tayo sa buhay, may mga pag-aalinlangan tayo sa buhay, hindi po solusyon na ang lumayo sa Panginoon. Ang pinakamainam po ay mas lalong lumapit sa Panginoon. And so patuloy pa rin siya lumapit sa Panginoon na nang may pananampalataya at pagpapasakit sa Kanya. Hindi siya nagreklamo o tumalikod sa Diyos. Ang kanyang mga tanong nagpapakita ng pananampalatayang naghahanap ng katiyakan. Hindi naman po masamang magtanong sa Panginoon. Hindi po masamang magtanong. Maaari tayong magtanong sa Panginoon. Pero ang tanong po na may mga bagay na hindi po natin naiintindihan, hindi po pagtatanong na pagdududa sa Panginoon. Hindi niya sinasabi, Panginoon, hindi ako naniniwala sa iyo. Sa halip pinahayag niya ang kanyang pagtitiwala, Panginoon, naniniwala ako sa iyong pangako. Tulungan mo po akong maunawaan kung paano mo itututuparin. Hindi ito ang nangyayari sa talatang ito na para bang nagda-doubt na si Abraham. And remember, na gumawa po ang Diyos ng malinaw na pangako at matibay na tipan kay Abraham. And so ang katuparan po ng promise ni God kay Abraham ay napakalaga. Sapagkat dito po nakasalalay ang pagpapala para sa buong sangkatauhan. And ang promise po ng Diyos na bibigyan si Abraham ng anak o tagapagmana ay napakahalaga po sa plano ng Diyos. And sa kanyang binhi, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako kay Abraham. Kaya sa gitna ng pagsubok sa kanyang pananampalataya, muling tiniyak po ng Panginoon na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Sinabi niya sa verse 4, balikan po natin, subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. So, clarify po ng Diyos na hindi si Eliezer ang magiging tagapagmana, kundi ang sarili mong anak manggagaling sa iyo mismo. Bagamat tila imposible dahil sa kanilang kalagayan, dahil matanda na po sila, pero alam po natin na nanatiling tapat ang Diyos at tiyak na tinutupad niya ang kanyang mga pangako. So, hindi lamang sa salita ang Diyos, kundi may sa gawa. Hindi lamang nagsalita ang Diyos upang palakasin ang pananampalataya ni Abraham, kundi binigyan din niya ito ng isang description, picture, larawan, para tulungan siyang maunawaan ang kanyang pangako at magtiwala po sa kanyang salita. Notice with me sa verse 5. So, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. So, sabi niya, ganyan magiging karami ang lahi mo. And sa English, ganyan magiging, yung seeds mo, ganyan magiging karami, katulad ng mga bituin sa langit. And so, hindi mabilang kung ang magiging apo ni Abraham. And ipinaliwanag ni Paul sa Galatians chapter 3 na ang tinutukoy po na binhi ni
binhi na mula kay Abraham, nang sinabi niya dito kay Abraham na through you ay pagpapalain ang lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa. Ang binhi na tinutukoy na ni God ay sinabi ni Paul sa Galatians chapter 3 na si Hesus Kristo, na sa pamagitan niya natupad po ang pangako ng Diyos kay Abraham na kung saan pinagpala po lahat ng mga tao na sa buong mundo, lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. And think about this. Isipin niyo po, dinala ni God si Abraham sa labas at ito'y gabi na, madilim, at ang malinaw lang dito ay ang kalangitan at nakita niya napakaraming bituin. Habang nakatingin si Abraham po sa mga bituin, sinabi ng Panginoon, ganyang kasindami ang iyong magiging mga apo. And mula noon, sa tuwing may tanong si Abraham about sa pangako ng Diyos na anak, titingala lang siya sa langit. At yun ang magpapaalala sa kanya about sa katapatan ng Diyos at sa kanyang mga pangako. Kung sa aking buhay, kapag may mga panahon na nais kong alalahanin ang katapatan ng Diyos, binibilang ko po ang mga pagpapala na naranasan ko sa aking buhay. You know, kung sa panahon na kayo po ay naghihirap, na nahihirapan sa pananampalataya, count your blessing, not your suffering. Ang mga kahirapan. I believe na mas madami ang blessing na naranasan mo kaysa sa mga problema. So, yan po magpapaalala po sa atin sa katapatan ng Diyos. Now, last verse, verse 6, ang pananampalataya ni Abraham and ang katuwiran ng Diyos. Verse 6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Tandaan niyo po yan, yung sinabi dyan sa verse 6. Sumampalataya si Abraham kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So, may pananampalataya si Abraham bago pa nangyari, di ba? Bago pa nangyari ito, may nanampalataya na si Abraham. Di ba, remember nang tinawag ng Diyos si Abraham mula sa kanyang lugar, siya po ay sumunod dahil sa kanyang pananampalataya sa salita ng Diyos. But bakit dito po sa verse 6, sinabi po dito, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang matuwid, isang taong matuwid. Bakit po in-emphasize yung pananampalataya ni Abraham at ang pag-count sa kanya, itinuring siya na matuwid sa harapan ng Diyos? Bakit? Sa pagkakataong ito po, pinaniwalaan ni Abraham sa konteksto dito ang pangako ng Diyos na bibigyan siya ng isang anak. Ito yung pinag-uusapan po dito sa ating binasa, tama po ba? Bibigyan siya ng isang anak. At alam niya na sa pamagitan ng anak na ito, pagpapalain po ng Diyos ang lahat ng mga bansa sa mundo. Naniwala siya na sa pamagitan ng anak na ito, na magmumula sa kanya, binhi na magmumula sa kanya, pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa mundo. Kaya nang sumampalataya siya sa Panginoon, nagtiwala siya na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako at ang ipinangako tagapagligtas na magmumula po sa kanyang lahi. Maaring itanong natin, gaano ba karami ng nalalaman ni Abraham patungkol kay Jesucristo na kung saan marami pang mga taon bago dumating ang Panginoong Jesucristo sa hinaharap. Nais ko pong i-quote ang sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 56. Sinabi ni Jesus, natuwa ang iyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Meaning to say, ine-expect niya na ito bago pa dumating ang Panginoong Jesucristo. At nang dumating ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi na nilulook forward niya ito at nang makita niya na ito, siya po ay nagalak. Sinabi rin ni Apostle Paul na ipinangaral ng Diyos ang gospel kay Abraham nang sabihin niya, sa iyo'y pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa Galatians chapter 3 verse 8. And so bagamat hindi pa alam ni Abraham ang pangalan ni Jesus, hindi pa niya alam kung anong pangalan ng Messiah, naniwala pa rin siya sa pangako ng Diyos na darating ng tagapagligtas na magmumula sa kanyang lahi. And dahil sa pananampalataya iyon, itinuring po si Abraham na matuwid. Ito rin ang pananampalataya na nais ng Diyos sa atin. Ang magtiwala po sa Kanya at magtiwala po sa Kanyang mga pangako. Ang buhay Kristiyano hindi lamang po tungkol sa pagtanggap ng mga pagpapala sa buhay na ito. Ang pinakamahalaga po ay pagtitiwala sa Diyos para sa ating kaligtasan. Mga material na bagay, panandalian lang po ito. Ang pinakamahalagang na pagtitiwala sa Diyos ay para sa ating kaligtasan. Ang pinakamahalagang tanong ay paano magiging matuwid ang isang makasalanang tao sa harap ng isang banal na Diyos. Yun ang tanong ng ibang mga tao ngayon. Paano magiging matuwid ang isang makasalanan sa harap ng banal na Diyos?
Ang sagot po ay makikita natin kay Abraham, sa buhay ni Abraham, dito sa binasa natin sa verse 6. Sumampalataya siya sa Panginoon at itinuring siya na matuwid ng Diyos. Simple. Simple na pahayag. Magiging mahirap lamang po kung mahirap paniwalaan natin. So nagtiwala siya, gawin natin simple. Ang pahayag na yan ay hindi na kailangang ipaliwanag. Maliwanag na maliwanag, nagtiwala si Abraham sa Diyos, sa kanyang pangako, nagtiwala siya sa Diyos at sa kanyang pangako, ito ay pananampalataya sa isang tunay at personal na Diyos. And so, itinuring siya, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang pangako, itinuring siyang matuwid sa harap ng banal na Diyos. And so, we must ask this question sa ating sarili. Ang mahalaga na ngayon is, nagtitiwala ba ako sa Panginoon? Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? Nananampalataya ba tayo kay Hesus Kristo? Maraming tao kasi, ito yung problema kung bakit napakahalaga ng tanong na nagtitiwala tayo sa Panginoong Hesus Kristo. Maraming mga tao kasi umaasa, nagtitiwala sa reliyon. Nagtitiwala sa mabuting gawa o kaalaman tungkol sa Diyos. Which sinabi ng Bible, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, I'm the way, the truth, and the life. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So may mga tao nagtitiwala na pares sa akong sa una nga akong sa panahon akong lolo talaga stricto. Ayagud pagbalin reliyon kay kung nala tong gipakamatan, mao na tong pakamatyan. And when I read my Bible, sinabi sa John 46, hindi reliyon, kundi relasyon sa Ginoo. Si Jesus ang dalan. Jesus is the way, the truth, and the life. Muli at ang gintot sa akon sa una, pag maging buotang ka gudnoy ha, maging buotang ka para mahingad to ka sa langit. Kay di ka nga magbinuutan ba daw, mahingad to ka sa impyerno. Tama ba, di ba? Mauto natin na, I don't know kung ako lang sito na natutduan sa tunga panahon. And so, we think na through religion, nagtitiwala tayo sa religion natin, nagtitiwala tayo sa kabutihan natin, nagtitiwala tayo sa kaalaman natin tungkol sa Diyos. Ngunit ang mga ito ay hindi makapagbibigay po sa atin ng kaligtasan. Ang tunay na pananampalataya po ay ang pagtitiwala sa Panginoong Hesus Kristo, walang iba. Hindi pagtitiwala sa mga ginagawa natin at hindi pagtitiwala sa ating sarili. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa Panginoong Hesus Kristo. Tama po ba? Yan po ang sinasabi ng Biblia. Si Jesus lamang ang namatay para sa iyo. Wala nang iba pa. Namatay para sa iyong mga kasalanan. Si Jesus lamang ang nabuhay mula sa mga patay para sa iyo. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya pong nagliligtas ay ang pagtanggap at pagtitiwala po kay Jesus bilang ating tagapagligtas at ating Panginoon. At ang bunga po ng pananampalataya ni Abraham ay ang pagbilang sa kanya, pagturing sa kanya ng Diyos bilang matuwid. Sinasabi po sa verse 6, ulitin ko po, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Baka isipin niyo po na one-sided lang tayo. Old Testament lang naman ang iyan, Pastor. Later, ipapakita ko po sa inyo ang sinabi sa New Testament na the same, consistent ang sinasabi ng Biblia na ang mga yaong sumampalataya sa Panginoong Hesus Kristo ay itinuring na matuwid. Hindi dahil sa kanyang kabutihan, kundi dahil sa ginawa ni Jesus dito sa cross ng Kalbaryo. Ikatulad po ito ng isang husgado na iniharap ang nasasagdalang isang nakagawa ng paglabag sa batas. Ang Diyos po ang hukom, siya ay banal, ngunit alam po rin natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So, bilang hukom, hindi niya palalampasin ang justice, ang paglabag, dahil siya po ay matuwid na hukom. And so, ang isang nasasagdal ay nasa harapan niya. Ang ginawa po ng Panginoon, hindi lang siya, yes, siya ay banal, siya ay matuwid na Diyos, at hindi niya pwedeng talikuran, i-ignore ang kasalanan, ngunit siya po rin ay Diyos ng pag-ibig. Ang ginawa niya ay bumaba siya mula sa kanyang upuan, inubad niya ang kanyang damit at siya rin ay nag-stand sa ating tabi at siya ang nag-save sa atin. At naging abogado rin natin at sinabi niya na Ama,
patawarin mo ang taong ito dahil binayaran ko na ang kanyang mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Patawarin mo na po itong taong nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan dahil tapos nang binayaran ko na ang kanyang mga kasalanan doon. Tumigis ang aking dugo doon sa cross ng Kalbaryo. And that justified ang pagiging banal ng Diyos at pagiging labing ang Diyos ng pag-ibig. Tama po ba? Yan po rin ang isang tinatawag sa Bible, sa theology, and word sa Bible sa 1 John, propitiation. Paano nangyari yon na ang banal na Diyos ay pinatawad ang isang makasalanan? And that happened sa pamagitan po ng cross ng Kalbaryo. Na siya rin ang naging handog para sa ating mga kasalanan. Sa Kanya ibinuhos ang galit. Sa Kanya ibinuhos ang kaparusahan. Nang sa gayon, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, mapatawad at malinis sa lahat ng karumihan. Salamat po sa Panginoon. Ano po? So, nang sumampalataya si Abraham sa Diyos, itinuring siya ng Diyos na matuwid. Ito po yung isang pinakamahalagang katotohanan sa Biblia. Ang isang makasalanang tao ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa. And hindi lamang ito totoo kay Abraham, kundi ganun din na nangyari kay Abel, kay Enoch, at kay Noah. Silang lahat po itinuring na matuwid dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Si Enoch po ay sumampalataya sa Diyos at lumakad po na kasama ang Diyos. Dahil po sa kanyang pananampalataya, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 5, naging kalugod-lugod po siya sa harapan ng Diyos. Si Noah naman po ay nagtiwala sa salita ng Diyos tungkol sa darating na baha. Biruin niyo, wala pa sa panahon nila dumadating na baha, first time yon. At first time na dadating, walang naniwala, ang iba, maraming hindi naniwala, si Noah ay naniwala sa salita ng Diyos. Dahil sa kanyang pananampalataya, sumunod po siya sa utos ng Diyos. Gumawa siya ng ship, ng malaking daong, ng isang malaking boat, na kung saan pinagtatawanan lang siya ng mga tao, kinukutya. Tinuturing na nasisiraan ng ulo. Pero nagtiwala po si Noah. And because of that, itinuring po ng Diyos na matuwid si Noah sa harapan ng Diyos. That's what it says sa Genesis chapter 6 verse 9. At maaari nyo rin pong tingnan sa Hebrews chapter 11 verse 7 na itinuring po si Noah na matuwid sa harapan ng Diyos. Ipinaliwanag din po sa Romans chapter 3 and chapter 4, Romans chapter 3 and verse 4, na ang Genesis chapter 15 dito po sa ating teksto, dito sa verse 6, it points po, ito po ay nagtuturo na ang Diyos ay nagde-declare sa isang makasalanan na matuwid, hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So again, ang taong sumasampalataya po na nagtitiwala sa Panginoon, sa Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus na walang kasalanan, na namatay sa cross para sa ating mga kasalanan, ito na po, even sa New Testament, maliwanag po ang doktrinang ito na justification by faith. Basahin ko po, binanggit po sa Romans chapter 4 verses 1 to 5. Romans chapter 4 verse 1. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid, note, kung itinuring siya ng Diyos na matuwid, dahil sa mga nagawa niya, may pagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang may pagmalaki sa paningin ng Diyos. Anong sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos na matuwid. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. And verse 4, ipagpatuloy po natin. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit, ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Simple illustration po. Pag nagtatrabaho kayo, binabayaran po kayo. Tama po ba? Pag nagtrabaho kayo, halimbawa, napasuhol kang pagtanom, pasuhol kang siguro pag welding or sa mga trabaho na for hire, binabayaran ka mo, di ba? And diriton siya, diriton tinatawag natin nga gihatag sa iyo nga libre. Kaya pinagtrabahuan niyo ang bayad, di ba? Ang ginsweldo sa iyo. Now, ang pagiging matarong grasya sa Ginoo. Ngan ang grasya, ang karugsigon, di rin mo pinagtrabahuan. Waray kasi ito nagpagal. Ang Ginoo nagpagal siton. Paano niya gimpagal? Nagpuri pagod siya. Pinaagisan niyang kamatayon dito sa cross. Ang iya na lang ginaaro sa imo, nanuman. Paglan mo pa? Pagtrabahuan mo pa? Niya ginaaro sa imo, simple.
tuuhan nimo ang gibuhat, tuuhan mo si Jesucristo nga naniyang gibuhat dito sa cross. Simpleng katuruanan, simpleng sinasabi ng Biblia pero komplikado sa ibang tao dahil nga po itinuro sa atin sa simula pa ng maliit tayo, bait ka para mapunta ka sa langit, tindugan mo nimong reliyon para mataluwas ka. Okay? So kaya komplikado talagang maintindihan ng ibang mga tao dahil hindi nila binabasa ang salita ng Diyos. Nadepende sila kung nanong gimpasa sa ila sa nauna nga mga tao. Diri sila karuyag musayod mismo kung nano ang ginsiring sa pulong sa Ginoo. So, diri hindi tungod ang pagiging matadong sa atubangan sa Ginoo, diri tungod sa imo maupay nga binuhatan, diri tungod sa maupay ka nga tawo. And from the life of Abraham, malinaw na ang katuwiran ay kaloob ng Diyos sa mga sumasampalataya sa kanyang pangako tungkol sa tagapagligtas. Hindi tayo naligtas dahil sa ating pagiging mabuti. Ang kaligtasan ay hindi po nakabase sa ating ginagawa, kundi sa ginawa ni Jesucristo doon sa cross. Ang sinabi ng Diyos tungkol kay Abraham ay hindi lamang po para sa kanya. Ayon po dito sa binasa natin sa Romans chapter 4, verses 23 to 25, ang sinumang sumasampalataya kay Jesus, you will be counted na righteous sa atubangan sa Ginoo. Bibilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Ang katuwiran po, ang pagiging matuwid po ay hindi isang bagay na nakakamit natin sa pamagitan ng ating sariling gawa. Ito po ay kaloob ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na ang pagdating ng tagapagligtas. Kaya ang sino man pong nagtitiwala kay Jesucristo, isn't it niyan pong maliwanag yung sinasabi sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang titiwala sa Panginoong Hesus ay hindi tinutuwing na makasalanan na sa harapan ng Diyos. Siya ay matuwid dahil sa katuwiran ni Jesucristo at ginawa ni Jesucristo doon sa cross. Itinuring tayong matuwid dahil kay Kristo na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Wala pong taong makakapasok sa langit na marumi. Ang makakapasok po sa Diyos, sa langit ay mga matuwid. At naging matuwid tayo hindi po sa ating mga ginawa, kundi sa ginawa ni Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. At natanggap natin ang katuwiran na ito, natanggap ito ang katuwiran ng mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. And that's what it means po ng justification, pagbilang sa isang tao na matuwid sa harapan ng Diyos. Marami po kasi mga tao umaasa sa kanilang mga mabubuting gawa para matanggap po ang pabor ng Diyos o maging katanggap sa harapan ng Diyos. Ngunit malinaw po, hindi po ba na tinuturo ng Biblia na ang tao ay binilang na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya at hindi po sa pamagitan ng mga gawa. Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sabi po, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Dito po sa lupa, may mga payabangan po ng donation, donated by, Fulano, donated by, and so. Nakalagay po yan kung sino nag-donate. Sa langit, wala tayong may masasabi, donated by, naligtas ako dahil sa kanya, dahil sa akin, sa gawa. Walang ibang pangalan doon na nakasulat na gumawa ng pabor sa atin kundi ang Panginoong Jesucristo. And so maliwanag dito po sa Efeso 2:8-9 na ang kaligtasan po ay sa pamagitan ng pananampalataya, ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sariling gawa para wala po kayong may pagmayabang sa harapan ng Diyos na masabi ninyo, Panginoon, 3 times a day ako na nananalangin. Panginoon, nagtatithes and offering ako palagi. Panginoon, wala akong absent sa pagsimba. Panginoon, palagi akong nagdo-donate. Wala. Dahil sa pamagitan lang po ng biyaya ng Diyos kung bakit tayo ay napatawad sa ating kasalanan, mga kasalanan at naligtas. Tandaan po natin, wala kang may pagmamayabang dahil ito po ay kaloob ng Diyos. Higit sa lahat ang kaligtasan. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. And kapag tayo po ay nagsisi at sumampalataya, then inililigtas tayo ng Diyos at tinuturing na matuwid dahil kay Jesucristo. Ang buhay na walang hanggan po hindi bunga dahil sa mabuti kang tao, sariling kagawa o kabutihan. Maliwanag po sa Efeso 2:8-9, maaari niyo pong ulit-ulitin ang Efeso 2:8-9 na ito po ay kaloob ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na namatay sa cross para sa ating mga kasalanan. And so I pray this morning ang bawat isa po sana na naririto ngayon at nakikinig ng salita ng Diyos
gaano ka mang katagal na sumusunod na sa Panginoon, gaano pa mang karaming binasa mong bersikulo sa Biblia, you must ask this question, mahalaga pong tanong. Sumasampalataya ka ba talaga sa pangako ng Diyos tungkol sa kanyang tagapagligtas? Tungkol sa tagapagligtas. Ang Diyos ay nagkaloob po ng righteousness, katuwiran sa mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ito po ang mensahe ng Ebanghelyo. Simple. Alam po ng maraming tao ito, namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Muling nabuhay para magkaroon tayo ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sinasabi po ng Biblia na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay maliligtas. Maraming reliyon ang nagtuturo na ang tao ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ngunit malinaw na itinuturo ng Biblia ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tinapos po ni Jesus ang pagtubos sa atin doon sa cross bago siya namatay. Sinabi niya, naganap na. It is finished. At anong tawag yung mahal na araw, may seven last word. Ito yung isa na ine-expound natin. Ang salita ni Jesus sa cross, it is finished, naganap na. And sometimes you would hear me na sinasabi ko, bakit pa ang tao, papasakitan na niyang kalugaringon, pag hinampason na niyang kalugaringon, irahisang pa niyang kalugaringon, dito sa cross, kung tapos na. Tapos na gimbaydan ng iyang mga sala, dito sa cross. Naintindihan po natin? It is finished. And so, what you need is to come to God. Lumapit sa Diyos. Acknowledge na ikaw ay makasalanan. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Siya lang po ang tagapagligtas na nagbayad ng kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ang sino mang nagtitiwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Do not think na naligtas ka dahil matagal ka nang nagsisimba o dahil marami ka nang alam tungkol sa Biblia. Ang mga ito ay hindi po nagliligtas. Remember na sinabi sa Matthew, mayroong nangaral ng salita ng Diyos, ng palayas ng mga demonyo. Pero ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo, hindi ko kayo kilala, kayo na gumagawa ng kasamaan. It doesn't mean na kapag marami ka nang alam sa Bible is totally na change na ang buhay mo. Kasi ma-change lang ang buhay mo kung tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang tao ay naliligtas lamang sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. And so, if you know nga sa sarili mo hindi ka pa nananalig sa Kanya, you should come. Today is the day. Kasi we never know. Sabi pa sa yesterday sa topic sa Bible study kakahapon sa youth, ano yun, mga youth? Teach me to count my days. Maikli ang buhay. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga sumusunod. But we want to make sure na ang ating mga natitirang buhay ginagamit natin ng matalino. Wisely. At ang matalinong pagpapasya ay ang pagpapasya na kung saan isinuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. At tinayaan mo siya maging Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. Tandaan natin, nais kong ipalala, ang pinaka-great reward sa mundong ito at sa buhay sa susunod ay hindi magkaroon ng maraming pera. Ang pinaka-malaking reward sa buhay ng tao ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Mayroon siyang Diyos. May relasyon sa Diyos. Dahil kung may pera ka man, marami kang ari-arian, yes, nasa iyo na lahat sa mundong ito. Ngunit kung wala kang Diyos, miserable pa rin ang buhay mo. Hindi ka tunay pa rin na pinagpala. At kung iniisip mo, ang pera ang tunay na pagpapala, basahin mo ulit ang Biblia. What it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Our exceedingly great reward po ang Panginoon. Magkaroon ng Diyos, relasyon sa Diyos. Na siya maging Panginoon na tagapagligtas sa ating buhay. E gano'ng man karumi ang ating buhay, naalala niyo po yung prodigal son? Naalala niyo sa Book of Luke na ang story na siya po ay lumayas sa kanyang bahay, gusto niyang maging malaya dahil akala niya pagiging malaya ay ang lumabas sa kalooban ng Diyos. It's the picture ng Ama. Akala niya ang tunay na kalayaan ay gawin kung anong gusto niya sa buhay niya. And so
Sinubukan niya ang mundo, sinubukan niyang kasiyahan sa mundo, lahat ng mga bagay sa mundo na akala niya makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan, lahat na sa aking buhay, kung babalikan ko, akala ko noon, ang buhay ko is kung may mga barkada ka, ada yung mga barkada, may problema ka sa balay, gawas ka lang, layasan mo lang balay, nga kasi mong barkada, maginuman, maghuigo para ma-entertain ang kinabuhi, maging malipayon. Pagkahuman sito pagka kinabuwasan, rok-rok na, di ba? Tungod sa kahubog raw, rok-rok na kay tungod sa kahubog pagka kinabuwasan, sakit ang ulo, wala lagi hapon nasulbar ang problema, ada lagi hapon layas ka na liwat sa balay kay takasan mo na lahat ang problema sa balay. Antod nga nagtika level up naan karuyag nimo nga kuan ba nga karuyag nimo malipay imong kinabuhi, so ngadto na level up from erimnon ngadto sa drugs, ngadto na sa mga paghimo sa diri maupay sa kasitawo. And so I found out nga ito nga mga butang mga temporaryo nga kalipay sa unod, pero sa kalag diri nakapaghahatag san tinuod nga kalipay sa kalag. And I found out nga ang makapaghatag la sa tinuod nga kalipay sa aton kasingga sa atong kalag amo ang relasyon sa Ginoong Hesukristo. Naghatag sa akong paglaom sa akong kinabuhi. Nga sa to waray paglaom, sa to grabing kakuri sa to kay ngadto pa sa kagurangan ngadto sa bukid, pero may nahangad sa langit, samtang bitbit ang kupras sa akong luyo, sa tanggid nga sitwasyon, Lord, di na gud karuyag sini nga kinabuhi. Nga kakuri, puri kay tungod sa masamo kang pamilya, akong amahan, pag nakakabaligya ko pras ngadto sa huiguan. Akon mama maringa sa perme. Tapos ngadto naliwat sa tugog tipo kami ibutang sa lamesa sa huiguan. Ngani magpaplan na tayo tungod sa may sumdang nga bitbit akon mama, akon papa, saka sa balimbin. So masamo kang kinabuhi. Waray pagluaon, waray kalipay. Pero ibagod kapag may Ginoo ko sa imong kinabuhi. Siya ni mong great reward. Great reward, dakilang gantimpala. Diri siya maikakumpara sa unsa man nga mga butang didi sa kalibutan. Numduman naton nga mga butang didi sa kalibutan lumalabay la. Salamat sa Ginoo na himo kitag matadong malimpyo tungod sa gibuhat ni Hesukristo dito sa cross. Daygon ang Ginoo, amen.